Hi mga kabeshi kung magaganda na katulad ko, Char! Today, I'm going to cook gyudon. So ang gyudon po ay isang popular Japanese dish consisting of thinly sliced beef and onion simmered in a savory sauce. Tapos sinuserve ito over steamed rice, and it's a quick, affordable, and satisfying meal often enjoyed at fast food chains like Yoshinoya, Sukiya, and Matsuya. So first time kong natikman to sa Yoshinoya, Taiwan. So doon ko siya unang natikman at super nagustuhan ko siya mga kabeshi. So ngayon magluluto ulit tayo ng gyudon. So actually, pangalawang luto ko na ito mga kabeshi. O diba halatang hindi ko siya gusto. Char! So ano pa hinihintay nyo? Let's go! Mag-umpisa na tayo. So bali ang ginagawa ko dyan is ini-slice ko yung luya. Tapos after kung in-slice yung luya, nag-slice naman ako ng sibuyas, onions in Tagalog ay in English, char. So ang gamit ko pala ditong beef is yung thin sliced and rolled brisket. So ito ay nabili ko sa Asian store. So ngayon mga kabeshi, dito sa ating lutuan maglalagay po tayo ng tubig. Tapos maglalagay din tayo ng mirin. Maglalagay din tayo ng toyo. So kung wala kayong toyo, pwede nyong ilagay yung mga asawa nyo dyan. Char! Mga asawa nyong laging tinotoyo. Charot! So ngayon naman maglalagay tayo ng asukal. So depende yan sa inyo kung gusto nyo matamis, dagdagan nyo ng asukal. Tapos maglalagay din tayo ng dashi powder. Ayan, importante yung dashi powder kasi siya yung talagang nagpapasarap dito sa ating gyudon. So sa puntong ito, ilalagay na rin natin yung ating pinakamanipis na sliced na beef. So ayan, nailagay ko na agad-agad. Excited yun. Charot. And then takpan lang natin. Alam niyo ba mga kabeshi na super dali lang itong maluto kasi super nipis yung ating beef. And then kapag kumulo na, pwede na rin natin ilagay yung ating hiniwang luya tapos yung hiniwang sibuyas. Ganon. So after natin nilagay yung ating mga sibuyas at mga luya, pakuluan lang natin ito ng at least 3 minutes. Super dali lang ito mga kabeshi kasi super nipis yung ating karne na ginamit. So yon, dito titigman na natin kung sakto lang yung kanyang lasa. Kung gusto nyo ng matamis, dagdagan nyo ng maraming asukal. Kung gusto nyo ng maalat, dagdagan nyo din ng maraming asin. Bahala na kayo. So dito mga kabeshi, maglalagay ulit tayo ng sibuyas. Ito yung in-slice ko na medyo makakapal siya. So isi-simmer lang natin yan siguro mga at least 30 seconds or at least 1 minute, ganon. So ngayon naman maglalagay lang tayo dito ng ating hiniwang green onions para sa ating garnish, para maganda naman yung kanyang presentation, ganon. Tapos pampadagdag sarap din yan mga kabeshi, as in lalong sasarap yung ating gyudon, ganon. So ready to serve na mga kabeshi, maglalagay lang tayo ng rice sa ating bowl. Tapos, syempre, maglalagay tayo ng napakasarap na gyudon. So, pwede kayong maglagay dito ng pickled ginger, mga kabeshi. Tapos, syempre, pwede rin po kayong maglagay ng sesame seeds. Choice nyo yan kung gusto nyo siyang lagyan or hindi. Tapos, naglagay din ako dyan ng nilagang itlog. Ayan, o diba? Super sarap niyang tingnan, mga kabeshi. So, excited na akong tikman. So ano pang hinihintay nyo mga kabeshi? Kainan na! So ay mga kabeshi, wala akong ibang masabi kundi ang sarap, as in, na kapag natikman nyo ito is makakalimutan nyo ng mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Charot! So ano pang hinihintay nyo? Kumain na rin kayo dyan, and thanks for watching. Bye!